Ang malakas na ugong ng elisi ng helicopter ay halos bumingi sa kanya, ngunit mas malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Isang kamay ang marahan niyang ipinatong sa kanyang 6 na buwang tiyan, habang ang isa naman ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Ngumiti siya at tumingala dito. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho. Ang mukha ni Roderick, ang kanyang mapagmahal na si Roderick, ay walang emosyon. Malamig, kakaiba. Roderick, hindi na niya natapos ang sasabihin. Naramdaman niya ang 2 kamay na buong lakas na tumulak sa kanyang likuran. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan nang bigla siyang mawalan ng balanse, nang bigla siyang yakapin ng hangin. Naramdaman niya ang pagkawala ng bigat, ang pagbagsak, at habang siya'y nahuhulog, isang tanong lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit? Kaninang umaga lang, ang tanong sa kanyang isip ay kung gaano pa siya maaaring maging kaswerte. Nagising si Marites sa amoy ng kapeng barako na tinimpla ni Roderick. Dahan-dahan siyang bumangon, napangiti habang hinihimas ang umbok sa kanyang tiyan. Ito na ang buhay na palagi niyang pinapangarap. Isang mapagmahal na asawa, isang magandang bahay sa Laguna, at isang anghel na paparating. Habang naghahanda siya ng almusal, sinangag, longganisa, at itlog na maalat, hindi niya mapigilang humimig ng isang pamilyar na kundiman. Ang bawat galaw niya ay maingat, puno ng saya. Para sa kanya, si Roderick Alvarez ay isang dasal na sinagot, isang matagumpay na negosyante, maginoo, at higit sa lahat, tapat magmahal. "Good morning, my queen!" Bati ni Roderick mula sa likuran, sabay yakap sa kanyang baywang at isang mainit na halik sa kanyang pisngi. Ipinatong nito ang malaki nitong kamay sa ibabaw ng kamay ni Marites na nasa kanyang tiyan. "At good morning sa ating little prince." "Saan ka ba galing? Akala ko nauna ka nang kumain." Malambing na sabi ni Marites, isinasandal ang ulo sa dibdib nito. "May tinapos lang akong tawag para sa sorpresa ko sa iyo mamaya," sagot ni Roderick. "Isang munting selebrasyon para sa pagdating ng ating anak." Nagliwanag ang mukha ni Marites. "Sorpresa? Ano naman yon?" "Malalaman mo mamaya. Just be ready by 10. Something breathtaking." Ang salitang breathtaking ay sapat na para kiligin si Marites buong umaga. Sa kanyang isip, baka dadalhin siya ni Roderick sa isang mamahaling restaurant o sa isang beach resort. Ganoon si Roderick palaging enggrande. Palaging tinitiyak na nararamdaman niyang siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Pagsapit ng 10:00, isang itim na van ang sumundo sa kanila. Dinala sila nito sa isang pribadong helipad kung saan isang makintab na puting helicopter ang naghihintay. Napsinghap si Marites. "Roderick, ito ba? Gusto kong makita mo ang Laguna mula sa itaas." Nakangiting sabi ni Roderick. Inaalalayan siyang sumakay. "Gusto kong makita mo ang paraisong binuo natin para sa pamilya natin." Habang dahan-dahang umaangat ang helicopter, hindi maalis ni Marites ang kanyang tingin sa tanawin sa ibaba. Ang luntiang kabundukan ng Makiling, ang kumikinang na lawa ng Laguna, para siyang nasa isang pelikula. Hinawakan niya ang kamay ni Roderick at pinisil ito. "Salamat. Mahal ko. Sobrang saya ko." Ngumiti lang si Roderick. Ngunit nang tumingin ito palayo, dahan-dahang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nawala ang nangiti. Napalitan ito ng isang klase ng pagtitimpi, isang tensyon na unti-unting naramdaman ni Marites. Bumigat ang hangin sa loob ng maliit na cabin. "Roderick, may problema ba?" Hindi ito sumagot. Mas humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay, halos nakakasakit na. Tumingin si Roderick sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marites ang isang bagay na hindi niya pa nakikita sa mga mata nito dati. Isang malamig na kalkulasyon. "Alam mo ba, Marites, kumuha ako ng insurance para sa'yo." Biglang sabi ni Roderick. Ang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat.
Kumunot ang noo ni Marites. Anong insurance? Bakit? Para sa future ninyo ng baby, sabi nito. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para sigurado na kahit anong mangyari, magiging maayos kayo. May kung anong kaba ang gumapang sa puso ni Marites. Hindi niya maintindihan. Bakit ngayon ito sinasabi? Bakit sa ganitong paraan? Napansin niyang kinalas ni Roderick ang seatbelt nito. Pagkatapos, dahan-dahan nitong inabot ang sa kanya. Roderick, anong ginagawa mo? Natatakot ako. Nanginginig na, sabi ni Marites. Sinusubukang ilayo ang kamay nito. Hindi na ngumingiti si Roderick. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya. Tila ba isa siyang bagay na kailangang alisin sa daan. Minsan kailangan nating magsakripisyo para sa mas malaking bagay. Bulong nito. Ang bawat salita ay tila isang patalim. At doon na niya naramdaman ang pagtulak, ang pagkawala ng kanyang kinakapitan, ang pagsalubong ng malakas na hangin, ang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Habang siya'y nahuhulog, umiikot ang mundo sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw na imahe na natitira ay ang helicopter na paliit ng paliit, papalayo, tinatangay ang lahat ng kanyang pangarap at ang lalaking inakala niyang pag-ibig ng kanyang buhay. Ang huling naisip niya, bago lamunin ng takot ang kanyang kamalayan, ay ang anak niya, ang anghel niya. At pagkatapos, kadiliman. Ang lumang electric fan ay umuugong sa sulok ng maliit na opisina ni Joel Ramirez. Pilit na nilalabanan ng init ng hapon. Nakatitig siya sa mga papeles sa kanyang mesa, mga kaso ng insurance fraud, mga background check, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Ilang taon na rin simula nang talikuran niya ang kanyang badge, ngunit ang pakiramdam ng pagiging pulis ay hindi kailanman tuluyang nawala. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Si Ana, isa sa mga malapit na kaibigan ni Marites. Joel, bungad ni Ana, ang boses ay basag at nanginginig. Si Marites. Agad na napaayos ng upo si Joel, ang kanyang katawan ay biglang naging alerto. Anong nangyari kay Marites? Nagka-aksidente raw yung sinasakyan nilang helicopter. Joel, wala na siya. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Joel. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa. Si Marites, ang mabait at palangiting si Marites, hindi maaari. Matapos ibigay ni Ana ang lokasyon, walang ano-anong kinuha ni Joel ang kanyang susi at mabilis na lumabas. Habang nagmamaneho siya papunta sa paanan ng bundok makiling, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang huling beses na nakita niya si Marites. Sa kasal nito, masaya ito, kumikinang ang mga mata, buong pusong naniniwala na natagpuan na niya ang kanyang happily ever after sa piling ni Roderick Alvarez. Noon pa man, mayroon na siyang naramdamang hindi maganda tungkol kay Roderick. Sa lahat ng ngiti at magagandang salita nito, may isang bagay sa mga mata ng lalaki na hindi niya gusto. Isang klase ng kalkulasyon na hindi maikukubli. Ngunit sino ba naman siya para sirain ang kaligayahan ng kanyang kaibigan? Kaya't nanahimik na lang siya. Pagdating niya sa lugar, naroon na ang mga pulis, ambulansya, at ilang mga taga-media. Ang dilaw na police line ay nakapalibot sa isang bahagi ng gubat. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita niya si Roderick. Nakaupo ito sa likod ng isang ambulansya. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang mga balikat ay niyayanig ng kunwari malakas na pag-iyak. Nilapitan siya ni Joel. Dahan-dahan, bawat hakbang niya ay may kasamang pagmamasid. Nakita niya ang mamahaling sapatos ni Roderick na walang kahit isang bahid ng putik. Nakita niya ang mga pekeng hikbi na walang kasamang luha. Nakita niya ang paraan ng pagsulyap nito sa mga kamera sa tuwing may kumukuha ng litrato. May mali. Ito ang sinasabi ng kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na pamilyar. Ang parehong pakiramdam na
Naranasan niya sa maraming investigasyon noon. Roderick, mahinang tawag ni Joel. Dahan-dahang itinaas ni Roderick ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ngunit para kay Joel, ito'y isang pagsasadula, isang napakagaling na pag-arte. Joel, ang asawa ko, si Marites, sabi ni Roderick. Ang boses ay paos. Condolence, pare, sabi ni Joel. Ipinatong ang kamay sa balikat nito, ngunit ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa mukha ni Roderick. Naghahanap ng kahit anong senyales at nakita niya ito. Umiwas ng tingin si Roderick. Kahit isang segundo lang, sapat na iyon para kay Joel. Ang isang taong totoong nagdadalamhati ay hahanap ng karamay sa mga mata ng kausap. Ang isang taong may itinatago ay iiwas. Nakikipag-cooperate na ako sa mga pulis, sabi nila. Baka engine failure. Isang malagim na aksidente. Patuloy ni Roderick. Aksidente. Ang salitang yon ay parang maling-mali sa pandinig ni Joel. Tumalikod si Joel at tinanaw ang malawak na kagubatan. Sa isang lugar doon, bumagsak si Marites. Hindi niya matanggap na iyon na lang ang katapusan ng kwento ng kanyang kaibigan. Hindi sa ganitong paraan. Isang pangako ang tahimik na namuo sa kanyang puso. Para kay Marites, aalamin niya ang totoo. Kahit na mga hulugan pa ito ng pagbabalik sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Papalakad na sana siya pabalik sa kanyang sasakyan nang biglang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Sir Joel Ramirez po ba ito? Tanong ng isang nanginginig na boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na pilit na ibinubulong ang mga salita. Ako nga. Sino to? Nurse po ako sa Laguna General Hospital. Dito po dinala si Ma'am Marites. Natigilan si Joel. Teka, anong sinabi mo? Akala ko. Buhay po siya, sir. Putol ng nurse. Ang boses ay puno ng pagmamadali at takot. Pero kritikal ang lagay niya. Sir, kailangan ninyong malaman. Hindi po ito aksidente. Napatigil sa paghinga si Joel. May sinasabi po siya bago siya nawalan ng malay. Isinara ni Roderick ang pinto ng kanilang bahay at kasabay ng pag-click ng seradura ay ang paglaho ng maskara ng pagdadalamhati sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, nakaramdam siya ng kaluwagan. Tapos na. Ang pinakamahirap na parte ng plano ay tapos na. Dumiretso siya sa bar at nagsali ng isang mamahaling whiskey sa isang baso. Inisang lagok niya ito, naramdaman ang init na gumapang sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa paligid ng malawak na sala. Ang mga mamahaling meubles, ang mga painting sa dingding, ang grand piano sa sulok. Lahat ng ito ay simbolo ng buhay na nararapat para sa kanya. Lahat ng ito ay muntik nang mawala. Ngunit ngayon, lahat ay naisalba na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Pagkatapos ng 2 ring, isang malambing na boses ang sumagot. Hello? Rod, ikaw ba yan? Napanood ko sa balita. Anong nangyari? It's done, Clarice. Simpleng sagot ni Roderick. Ang boses ay kalmado na. Walang bakas ng pag-aarte na ipinakita niya kanina lang. Naging maayos ang lahat. Narinig niya ang pagsinghap ni Clarice sa kabilang linya. Oh my God! Totoo ba? I mean, kamusta ka? I'm fine, just acting my part, sabi ni Roderick, umupo sa isang leather na sofa. Sa loob ng ilang linggo, makukuha na natin ang pera mula sa insurance. Pagkatapos noon, wala nang hahadlang sa atin. Tayo na ang magkakasama. Pero, paano kung may makahalata? Paano kung... Walang makakahalata. Putol ni Roderick. May bahid ng inis sa kanyang boses. Isa itong aksidente. Iyon ang opisyal na istorya. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik at maghintay. Maliwanag. Okay.
Okay, Rod. Mag-iingat ka. Ibinaba ni Roderick ang tawag nang hindi man lang nagpapaalam. Napabuntong hininga siya. Kahit si Clarice, minsan ay nagiging pabigat. Ngunit kailangan niya ito. Sa ngayon, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, isang pangalan ang lumabas sa screen. Marco BNC. Ang mga letrang yon ay kumakatawan sa Big Nine Casino. Agad na kumulo ang dugo ni Roderick. Hindi niya ito sinagot. Ilang segundo lang, isang text message ang pumasok. Napanood namin sa TV. Nakikiramay kami. Pero hindi ibig sabihin nun, kinalimutan na namin ang 20 million mo. Kailan ka magbabayad, Mr. Alvarez? Kasunod nito, isa pang mensahe ang dumating. Isang litrato, ang gate ng bahay nila. Napamura si Roderick ng malakas. Nagbabantay sila. Ang mga buwitreng ito ay laging nagbabantay. Ito ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat. Ang mga utang sa sugal, ang palpak na negosyo na pilit niyang itinatago sa lahat. Ang pamumuhay na hindi niya kayang isuko. Si Marites, sa kabila ng pagiging simple nito, ay naging solusyon. Mabait, mapagmahal, at higit sa lahat, mapagtiwala. Napakadali nitong naniwala sa lahat ng kasinungalingan niya. Ang pag-ibig nito ay naging isang kasangkapan. At ang anak nila ay naging pampabilis lang para maaprubahan ang napakalaking life insurance policy na kinuha niya para kay Marites. Napangisi si Roderick. Sadyang ganoon ang buhay. May mga taong ipinanganak para maging manlalaro at may mga taong ipinanganak para maging piyesa sa laro. At si Marites ay ang perpektong piyesa. Dumiretso siya sa kanyang study, binuksan ang isang nakatagong vault sa likod ng isang painting. Kinuha niya ang isang folder. Sa loob nito ay ang kopya ng insurance policy ni Marites. 200 milyong piso. Sapat na para bayaran ang lahat ng utang niya at para magsimula ng bagong buhay kasama si Clarice sa ibang bansa. Tinitigan niya ang dokumento, hinaplos ang pangalan ni Marites na nakasulat doon. Salamat sa lahat. Mahal ko. Bulong niya sa hangin, may halong pangungutya. Sa gitna ng kanyang pagbubunyi, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Iyon siguro ang pulis para sa follow-up na tanong. Inayos niya ang kanyang boses, muling isinuot ang maskara ng nagluluksa. Hello? Sabi niya. Ang boses ay malungkot at pagod. Mr. Roderick Alvarez? Tanong ng isang opisyal na boses. Ako po si Inspector De Guzman mula sa Laguna PNP. Yes, Inspector. Ano po yon? Tumatawag lang po ako para opisyal na ipaalam sa inyo ang tungkol sa asawa ninyo. Si Mrs. Marites Alvarez. Alam ko na, Inspector. Ang sabi sa akin kanina. Mr. Alvarez, putol ng Inspector. Ang boses ay seryoso. May himalang nangyari. Natagpuan siyang buhay ng mga hikers. Dinala na po siya sa ospital. Ang mga salita ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Roderick. Ang baso ng whiskey ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagmamalaki, ay biglang napuno ng hindi makapaniwalang takot at matinding galit. Ano? Anong sabi ninyo? Buhay po ang asawa ninyo, sir. Kritikal ang kondisyon niya, pero lumalaban siya. Hindi maaari. Hindi pwedeng mabuhay siya. Ibinaba ni Roderick ang telepono. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ay masisira. Kung magigising si Marites, kung makakapagsalita siya, tapos na siya. Isang nakakatakot na determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Hindi pa ito tapos. Kung hindi nagtagumpay ang unang pagkakataon, kailangan niyang tiyakin na sa susunod, wala nang magiging himala. Ang mga salita ng nurse ay umaling-awngaw sa isip ni Joel habang mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan palayo sa magulong eksena sa paanan ng bundok.
buhay siya. Pero hindi ito aksidente. Ang dalawang pangungusap na yon ay sapat na para kumpirmahin ang madilim na hinala na nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Si Marites ay buhay at yun ang pinakamahalaga. Ngunit siya rin ay nasa panganib at ang taong nasa likod ng panganib na yon ay malamang na ang mismong lalaking nagpapakitang nagdadalamhati ngayon sa harap ng lahat. Alam ni Joel na hindi siya maaring basta-basta sumugod sa ospital. Kailangan niya ng impormasyon, kailangan niya ng patunay. Huminto siya sa isang tahimik na iskinita at kinuha ang kanyang cellphone. Idinial niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Si SPO2 Ramos, isang dati niyang kasamahan na may utang na loob sa kanya. Ramos, si Joel to. Diretsong sabi niya nang sagutin ang tawag. O paring Joel, napatawag ka? Akala ko nag-e-enjoy ka na sa pagiging private investigator mo. Pabirong sagot ni Ramos. Kailangan ko ng pabor, pare, tungkol sa helicopter crash sa Makiling. Natahimik si Ramos sa kabilang linya. Tragic yon, pare. Aksidente raw. Sabi sa initial report. Hindi ako naniniwala. Maring sabi ni Joel. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng report na meron kayo. Pati na rin ang kahit anong off-the-record na maririnig mo. Kaibigan ko ang biktima, pare. Si Marites. Nagbuntong hininga si Ramos. Delikado yan, Joel. Alam mong, buhay pa siya, Ramos, pero nasa panganib ang buhay niya, utang na loob. Ilang segundong katahimikan ang namagitan bago muling nagsalita si Ramos. Sige, sa dati nating tagpuan, mamayang gabi, magdala ka ng cash para hindi halata. Kinagabihan, sa isang madilim na sulok ng isang maliit na karinderya, iniabot ni Ramos kay Joel ang isang makapal na brown envelope. Nandyan na lahat ng kailangan mo, bulong ni Ramos. Pero may isa pang bagay, Joel. Narinig ko sa investigador na nagtanong daw ang asawa, si Roderick Alvarez, kung kailan daw pwedeng i-claim ang insurance. Tumigas ang panga ni Joel. Ganoon kabilis? Kaya mag-iingat ka, pare. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Joel. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, binuksan niya ang envelope. Binasa niya ang salaysay ng mga hikers na nakakita kay Marites, ang report ng mga unang rumesponde at ang statement ni Roderick. Lahat ay umaayon sa kwento ng isang tragic accident. Ngunit sa pinakahuling pahina, nakita niya ang isang dokumento na nagpakilabot sa kanya. Isang kopya ng life insurance policy na kinuha ni Roderick para kay Marites, 3 buwan lang ang nakalipas. Ang halaga, 200 milyong piso. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Joel. Hindi ito normal. Para saan ang ganito kalaking halaga? Ang motive. Ito na ang motive. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, binuksan niya ang kanyang laptop. Sinimulan niyang halongkatin ang lahat ng impormasyon na mahahanap niya tungkol kay Roderick Alvarez at sa kanyang mga kumpanya. Sa una, puro magagandang press release at mga litrato sa mga society events ang lumalabas. Isang perpektong imahe ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit mas malalim ang hinukay ni Joel. Naghahanap siya sa mga business forums, sa mga news archives, sa mga public records. At doon, unti-unti niyang natagpuan ang mga sinulid ng katotohanan. Isang artikulo tungkol sa isang grupo ng mga investor na nagsampa ng kaso laban sa kumpanya ni Roderick. Mga komento sa isang forum mula sa mga supplier na hindi nababayaran. Mga bulong-bulungan tungkol sa malaking pagkakautang nito sa mga kasino. Ang perpektong imahe ay unti-unting gumuho. Inilalantad ang isang desperadong lalaki na nalulunod sa utang. Habang tinitipan niya ang keyboard, biglang bumalik sa alaala ni Joel ang kaso na nagtulak sa kanya na umalis sa serbisyo. Isang kaso kung saan naniwala siya sa maling tao. Sa isang saksi na mukhang inosente, ngunit puno pala ng kasinungalingan. Isang inosenteng tao ang nakulong dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi na mauulit yon, mariing sabi niya sa sarili. Hindi sa pagkakataong ito.
Ang huling ginawa niya ay ang paghahanap sa social media. Walang kahinahinala sa profile ni Roderick. Puro mga litrato nila ni Marites, puno ng mga matatamis na caption. Ngunit napansin ni Joel ang isang babae na laging nagla-like sa mga post ni Roderick, isang model na nagngangalang Clarice. Pinuntahan niya ang profile ni Clarice. Pribado ito, ngunit sa isa sa mga public post ng kaibigan nito, may isang group photo na nakatag si Clarice. At sa likod niya, bahagyang natatakpan ng anino, ay isang lalaking kamukhang-kamukha ni Roderick. Gamit ang isang pekeng account, nag-request si Joel na i-follow si Clarice. Makalipas ang isang oras na puno ng pag-aantay, tinisang mahabang pagbagsak. Iyon ang huling laman ng kanyang panaginip bago siya tuluyang magising sa mahinang tunog ng isang makinang tumitibok sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame. Puti ang mga dingding. May amoy ng alkohol at gamot sa hangin. Nasaan siya? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang buong katawan, mula ulo hanggang paa. Napadaing siya ng mahina. Isang nurse ang agad na lumapit. Ma'am Marites, gising na po pala kayo. Huwag po muna kayong masyadong gumalaw. Tatawagin ko lang po ang doktor. Marites, iyon ang pangalan niya. Unti-unti, bumabalik ang lahat. Si Roderick, ang helicopter, ang pagtulak. Ngunit parang isang masamang panaginip lang ang lahat. Isang eksena mula sa isang pelikulang hindi ka panipaniwala. Hindi yun magagawa ni Roderick. Mahal siya ni Roderick. Automatikong napahawak ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ngunit ang bilog na umbok na kinasanayan niyang himasin ay wala na. Napalitan ito ng mga benda at isang kakaibang pakiramdam ng kawalan. Isang malamig na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang baby ko? Tanong niya sa nurse, ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Nasaan ang baby ko? Hindi nakasagot ang nurse. Kasabay noon ay ang pagpasok ng isang doktor na nasa katanghalian ng edad. Lumapit ito sa kanya. Ang muka ay puno ng habag. Mrs. Alvarez, malumanay na sabi ng doktor. You were in a terrible fall. Nagtamo po kayo ng maraming pinsala sa katawan. But you are very lucky to be alive. Ang anak ko po, Doc? Okay lang po ba siya? Pagpupumilit ni Marites. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Yumuko ang doktor at malungkot na umiling. I'm so sorry, Mrs. Alvarez. Dahil po sa tindi ng inyong pagbagsak, hindi na po niya kinaya. Ginawa po namin ang lahat. Ang bawat salita ng doktor ay parang isang piraso ng yelo na tumusok sa puso ni Marites. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mahinang tibok ng makina sa kanyang tabi ay biglang naging nakabibinging katahimikan. Isang malaking espasyo ang biglang nabuo sa kanyang sinapupunan. Isang espasyong dati puno ng pangarap, ngayon ay puno na ng kawalan. Isang sigaw ang gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Tanging mga luhang mainit at sunod-sunod ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Wala na ang kanyang anghel. Makalipas ang ilang oras, pinayagan ng pumasok ang kanyang mga magulang. Umiiyak na niyakap siya ng kanyang ina. Anak, anong nangyari? Bakit? Nasaan si Roderick? Umiling lang si Marites. Hindi niya kayang magsalita. Paano niya sasabihin ang katotohanan na kahit siya ay ayaw paniwalaan? Paano niya sasabihin na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay siya ring kumuha sa buhay ng kanilang anak? Isang bahagi ng kanyang isip ay pilit na kumakapit sa ideya na baka nagkamali siya, na baka nalito lang siya dahil sa takot. Sa gitna ng pagdadalamhati, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Joel. Wala itong dalang bulaklak o prutas. Naghila lang ito ng upuan at tahimik na umupo sa tabi ng kanyang kama. Ang presensya nito ay kalmado, hindi nagtatanong, hindi nanghuhubga. Habang ang kanyang mga magulang ay patuloy na nag-aalala sa labas,
Si Joel ay nanatili lang doon. Sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa, naramdaman ni Marites ang isang klase ng kaligtasan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang itaboy ang mga alaala. Ngunit sa dilim ng kanyang isipan, biglang luminaw ang lahat. Ang ugong ng Elise, ang lamig ng hangin, ang mukha ni Roderick. Hindi na ito malabo. Nakita niya ng malinaw ang ngiti nito bago siya itulak. Isang nangiting walang buhay, walang pagmamahal, isang nangiting malamig pa sa yelo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin kay Joel. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Siya! Humina ang kanyang boses, halos isang bulong na puno ng sakit at kasiguraduhan. Si Roderick ang may gawa. Ang bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa pasensya ni Roderick. 24 na oras, iyon ang palugit na ibinigay sa kanya ng mga tauhan ni Marco. Isang araw para magbayad, kung hindi ay ang buhay niya ang magiging kabayaran. Idagdag pa ang balitang buhay si Marites. Ang balitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanyang perpektong plano. Buhay, lumalaban. Kritikal ang kondisyon niya. Ang mga salitang iyon mula sa inspektor ang tanging pinanghahawakan niya. Kritikal. Ibig sabihin, mahina pa ito. Hindi pa nito kayang magsalita. Hindi pa nito kayang isalaysay ang katotohanan. Mayroon pa siyang kaunting panahon, ngunit hindi siya maaaring umasa sa swerte. Hindi na. Kung nabigo ang tadhana na tapusin ang trabaho, kailangan niyang gawin ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang desperadong isipan. Simple, tahimik at epektibo. Walang helicopter, walang pagbagsak. Isang bagay na magmumukhang natural na komplikasyon mula sa aksidente. Hating gabi, iyon ang perpektong oras. Mas kaunti ang mga tao sa ospital. Ang mga nurse ay pagod na. Ang seguridad ay hindi na gaanong mahigpit. Kinahapunan, dumaan siya sa isang construction supply store at bumili ng isang pares ng rubber gloves at isang maliit na syringe. Pagkatapos, nagpunta siya sa isang lumang bodega na pag-aari ng kanyang kumpanya. Doon, nagpalit siya ng damit, isang maruming janitor's uniform na kinuha niya mula sa locker room. Tumingin siya sa salamin. Ang mamahaling relos ay tinanggal na niya. Ang kanyang buhok ay sinadya niyang guluhin. Sa isang sulyap, mukha lang siyang isa sa mga ordinaryong manggagawa sa ospital. Habang naghihintay siya sa paglubog ng araw, tinawagan niya si Clarice. Rod, ano ng plano? Narinig ko sa balita. Buhay daw siya? Tanong ni Clarice. Ang boses ay puno ng takot. Huminahon ka, mariing sabi ni Roderick. Isang maliit na problema lang yan. Aayusin ko ngayong gabi. Pagkatapos nito, tuloy na ang lahat. Anong gagawin mo, Rod? Baka mahuli ka. Mas mahuhuli ako kung hahayaan ko siyang magsalita. Malamig na sagot ni Roderick. Manahimik ka lang dyan. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, ipinarada ni Roderick ang kanyang sasakyan sa isang madilim na eskinita, ilang kanto mula sa Laguna General Hospital. Naglakad siya, dala-dala ang isang balde at mop bilang props. Pumasok siya sa ospital sa pamamagitan ng service entrance sa likod, kasabay ng iba pang mga empleyado. Walang pumansin sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa mahabang koridor ng ospital ay may kasamang kalkulasyon. Pinag-aralan niya ang lokasyon ng mga CCTV camera. Iniiwasan niya ang mga lugar na maraming tao. Ang puso niya ay malakas na kumakabog, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa adrenaline, sa excitement ng panganib. Nang makarating siya sa palapag kung nasaan ang kwarto ni Marites, nagtago siya sa isang janitor's closet at naghintay. Pinakinggan niya ang palitan ng shift ng mga nurse. Narinig niya ang kanilang mga pagod na bati.
sa isa't isa. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, lumabas siya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa room 47. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Nandoon si Marites. Mahimbing na natutulog. O marahil ay walang malay dahil sa gamot. Ang mukha nito ay maputla. May mga galos at pasa. Ang isang IV line ay nakakonekta sa kanyang braso. Dahan-dahang nagpapatak ng likido sa kanyang sistema. Ito na ang pagkakataon. Pumasok siya sa kwarto. Isinara ang pinto nang walang tunog. Bawat galaw niya ay maingat. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, kinuha niya ang syringe. Walang laman. Tanging hangin. Sapat na hangin para makabuo ng isang air embolism, isang bulan ng hangin na papasok sa kanyang bloodstream, maglalakbay papunta sa kanyang puso o utak, at magiging sanhi ng isang atake na magmumukhang natural, mabilis, walang bakas, at tiyak. Lumapit siya sa kama. Tinitigan niya ang mukha ng babaeng minsan niyang pinangakuan ng habambuhay na pag-ibig. Ngayon, handa na siyang bigyan ito ng habambuhay na katahimikan. Itinaas niya ang syringe, ang dulo ng karayom ay kumikinang sa malamlam na ilaw mula sa bintana. Hinanap niya ang port sa IV line, ang maliit na butas, kung saan niya ituturok ang hangin ng kamatayan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. Malapit na. Ilang segundo na lang. Ngunit bago pa man niya maitusok ang karayom, isang malakas na puwersa ang biglang humablot sa pinto. Binuksan ito ng may malakas na kalabog. Sa ilalim ng liwanag, mula sa koridor, isang anino ang tumambad. Isang anino na dahan-dahang nagkaanyo. Si Joel. Nakatayo ito doon. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na hindi pa nakikita ni Roderick kailanman. Ang kirot mula sa kanyang mga sugat ang unang gumising kay Marites. Isang malalim at kumakagat na sakit na tila gumagapang sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Ngunit may isa pang bagay na humila sa kanya mula sa pagkakatulog. Isang tunog. Isang pamilyar na tunog ng paghinga na hindi dapat naroroon. Idinilat niya ang kanyang mga mata at sa unay malabo ang lahat. Ngunit habang unti-unting lumilinaw ang kanyang paningin, isang figura ang nabuo sa tabi ng kanyang kama. Isang figurang nakasuot ng uniforme ng janitor. Ngunit ang tindig, ang paraan ng pagkakatayo, ay hindi maipagkakaila. Roderick. Isang matinding takot, mas malala pa sa naramdaman niya sa helicopter, ang biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Paralisado siya, hindi dahil sa kanyang mga pinsala, kundi dahil sa purong lagim. Nakita niya ang syringe sa kamay nito. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Narito siya para tapusin ang kanyang sinimulan. Ang lahat ng natitirang pag-asa o pag-aalinlangan sa kanyang puso ay biglang naglaho. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang Roderick na kanyang minahal. Isa itong halimaw. At sa sandaling iyon, nang akala niya ay katapusan na niya, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Nakatayo roon si Joel, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at determinasyon. Ang lunas na naramdaman ni Marites ay halos magpaluwa sa kanya. Roderick! Ang sigaw ni Joel ay parang isang kulog na yumanig sa buong kwarto. Nagulat, mabilis na lumingon si Roderick. Ang syringe ay nahulog mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang pagkukunwari. Ang mukha ni Roderick ay naging isang hayop na nasukol. Anong ginagawa mo rito? Pasigaw na tanong ni Roderick. Ang boses ay puno ng gulat at pagbabanta. Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Sagot ni Joel. Dahan-dahang lumalapit, ang mga kamay ay nakakuyom. Anong ginagawa mo sa asawa mo, Aber? Walang ano-anong sumugod si Roderick. Hindi papunta kay Joel, kundi papunta sa pinto. Sinusubukang tumakas. Ngunit mas mabilis si Joel. Hinarang niya ito.
at isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Tumama sa panga ni Roderick. Natumba si Roderick sa sahig. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang magpambuno sa maliit na espasyo ng kwarto. Gumugulong sila sa sahig, nagpapalitan ng suntok. Ang mga tunog ng kanilang paglalaban, ang mga mura at daing, ay pumuno sa dating tahimik na silid. Mula sa kanyang kama, walang magawa si Marites, kundi ang manood. Ang puso niya ay parang sasabog. Nakikita niya ang lahat. Ang bawat suntok ni Joel ay parang suntok para sa kanya, para sa anak nilang nawala. Ang kaguluhan ay umalingaw-ngaw sa koridor. Ilang sandali lang, 2 security guard ang pumasok. Kasunod, ang ilang nurse. Agad nilang pinaghiwalay ang dalawa. Hinawakan ng 2 guard si Roderick, na ngayon ay may dugo na sa labi at nangingitim na ang isang mata. Tumingin ito, hindi kay Joel, kundi kay Marites. At sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, tuluyan nang bumagsak ang kanyang maskara. "Ikaw! Kasalanan mo to!" Sigaw ni Roderick. Dinuduro si Marites. Ang boses ay puno ng kamandag. "Kung namatay ka na lang sana agad, hindi na sana tayo umabot sa ganito. Pinerwisyo mo ang buhay ko." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Napapikit si Marites, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Naririnig na niya ang katotohanan mula mismo sa bibig nito. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang malaking kasinungalingan. Isa lang siyang sagabal, isang problema na kailangang alisin. Dahil sa'yo, nalubog ako sa utang. Dahil sa'yo, kailangan kong gawin to. Patuloy na pagwawala ni Roderick habang kinakaladkad siya ng mga guard palabas ng kwarto. Tumingin si Marites kay Joel na nakatayo ngayon sa tabi niya, hinihingal. Ngunit ang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pag-aalala. Habang inilalabas si Roderick, muli itong lumingon. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Hindi pa tayo tapos, tandaan mo yan." Nang tuluyan na itong mawala sa paningin, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tanging ang paghikbi na lang ni Marites ang maririnig. Ang mga luha ay hindi na dahil sa sakit ng pagkawala, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Hinawakan ni Joel ang kanyang kamay. Mahigpit, mainit. Isang paalala na sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, hindi siya nag-iisa. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa bawat channel ng telebisyon, sa bawat news website, naroon ang mukha ni Roderick Alvarez, hindi bilang isang nagluluksa, kundi bilang isang suspect, kinakaladkad palabas ng ospital. Pinanood ni Clarice ang lahat mula sa kaligtasan ng kanyang mamahaling condo unit. Ang remote control ay mahigpit na hawak ng kanyang nanginginig na kamay. Tapos na. Huli na si Roderick. Ang lahat ng kanilang pinagplanuhan, ang lahat ng pangako nito, ay gumuho na. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay takot. Takot na baka madamay siya. Takot na baka siya ang isunod na hanapin ng mga pulis. Ngunit may isang damdamin na mas malakas pa sa takot. Galit. Niloko siya ni Roderick. Sinabi nito na maayos ang plano. Sinabi nito na walang magiging problema. Ngayon, naiwan siyang mag-isa para harapin ang posibleng kahinatnan ng kanilang ginawa. Habang iniisip niya kung ano ang kanyang susunod na hakbang, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. "Hello?" Kinakabahang sagot niya. "Si Clarice ba ito?" Tanong ng isang magaspang na boses ng lalaki. "Kaibigan kami ni Roderick. May bilin siya." "Anong bilin?" "Manahimik ka lang daw. Huwag kang kakausap ng kahit sino. Kung may magtanong, sabihin mong hindi mo siya kilala. Naintindihan mo, para sa ikabubuti mo rin to." Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit ang banta sa likod nito ay malinaw. Pinatay niya ang tawag, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Isa itong babala. Napahawak siya sa kanyang tiyan. 3 buwan. 3 buwan na siyang naglilihi. Isang sikretong kahit si Roderick ay hindi pa alam.
Ito sana ang sorpresa niya kapag nasa ibang bansa na sila. Isang bagong simula, isang bagong pamilya. Ngunit ngayon, ang sikretong ito ay hindi na isang sorpresa, kundi isang pabigat, isang kahinaan. Biglang pumasok sa kanyang isip ang mukha ni Marites sa telebisyon. Isang biktima. At napagtanto niya sa isang nakakakilabot na paraan na pareho lang sila. Pareho silang naniwala sa mga kasinungalingan ni Roderick. Ang pagkakaiba lang, si Marites ay nasa ospital habang siya ay nasa isang kulungan na gawa sa takot. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa parehong hindi kilalang numero. Manahimik ka kung gusto mo pang makita ang araw. Alam namin kung saan ka nakatira. Kasabay ng mensaheng yon, isang larawan ang ipinadala. Isang larawan niya habang naglalakad papasok sa kanyang kondo, building kaninang umaga lang. Doon na bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Binabantayan siya. Kung nahuli si Roderick, bakit siya tinatakot ng mga kaibigan nito? At doon niya naunawaan. Ang babala ay hindi para protektahan siya. Ang babala ay para siguruhing hindi siya magiging isang maluwag na sinulid na maghihimay sa buong plano. Kung kinakailangan, handa silang putulin ang sinulid na yon. Handa silang patahimikin siya, pati na rin ang anak niya. Ang realisasyong yon ang nagpabago ng lahat. Hindi na ito tungkol kay Roderick. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan, ang kaligtasan niya at ng batang dinadala niya. Hindi siya magiging isa pang Marites. Hindi siya magiging isang biktima na hihintayin lang ang kanyang katapusan. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ni Clarice ang isang secure folder sa kanyang cellphone. Mula pa sa simula, hindi siya lubusang nagtiwala kay Roderick. Ang isang lalaking kayang lokohin ang kanyang asawa ay kaya ring lokohin ang kanyang kabit. Kaya't palihim niyang ni-record ang ilan sa kanilang mga tawag, lalo na ang mga pinag-uusapan nila ang tungkol sa plano. Sinesave niya ang mga text message kung saan binabanggit ni Roderick ang tungkol sa problema na kailangan niyang ayusin. Inipon niya ang lahat ng ito. Ang bawat recording, ang bawat screenshot, ito ang kanyang life insurance, ang kanyang tanging sandata. Tumayo siya at naglakad papunta sa kanyang aparador. Kinuha niya ang isang simpleng bestida at isinuot ito. Tinanggal niya ang kanyang mga alahas. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang ambisyosang modelo na nangangarap ng marangyang buhay. Ang babaeng nakikita niya ay isang ina na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Lumabas siya ng kanyang kondo, hindi lumingon pabalik. Sumakay siya ng taxi, hindi sa isang pribadong sasakyan. At nagpahatid siya, hindi sa isang mamahaling mall, kundi sa harap ng pinakamalapit na istasyon ng pulis. Huminto siya sa harap ng pinto, huminga ng malalim. Ito na, walang atrasan. Pumasok siya sa loob, lumapit siya sa desk sergeant, isang pulis na mukhang pagod at nababagot. Ano ang maitutulong ko sa'yo, miss? Tanong nito. Tumingin si Clarice nang diretso sa mga mata ng pulis. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Mayroon po akong impormasyon tungkol sa kaso ni Roderick Alvarez. Napatingin sa kanya ang pulis, biglang naging interesado. Ako po si Clarice, ang kanyang kasabwat at biktima. Ang bawat sulok ng silid hukuman ay puno ng tensyon. Ang ugong ng mga bulungan at ang flash ng mga kamera mula sa media ay huminto nang pumasok si Marites. Dahan-dahang naglalakad papasok, inaalalayan ng kanyang ama sa isang braso at ni Joel sa kabila. Umupo siya sa harap na hilera, sa likod lamang ng prosecution table. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Roderick sa tabi ng kanyang abogado. Ang dating kumpiyansa at karangyaan nito ay napalitan na ng isang manipis na pagkayamot. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig na ngisi ang sumilay sa labi ni Roderick. Isang huling pagtatangka ng pananakot. Ngunit hindi na natinag si Marites.
Ang takot na dati niyang naramdaman ay napalitan na ng isang tahimik na determinasyon. Ang paglilitis ay isang mahabang serye ng mga testimonya at ebidensya. Nagpakita ng mga dokumento ang taga-usig, ang napakalaking insurance policy, ang mga ulat sa pananalapi na nagpapakita ng pagkalugi ng mga kumpanya ni Roderick, ang kanyang mga utang sa kasino. Bawat isa ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng isang desperadong tao. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang tawagin ang susunod na saksi. Pumasok si Clarice. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang simpleng bestida. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng umuumbok. Habang naglalakad siya papunta sa witness stand, hindi niya tiningnan si Roderick. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa sahig. Sa kanyang testimonya, isinalaysay ni Clarice ang lahat. Ang kanilang relasyon, ang mga pangako ni Roderick, ang kanyang paunti-unting pagkaalam sa madilim na plano nito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang tumatagal, ito'y nagiging matatag. Sinabi niya sa akin na ito'y isang aksidente. Sabi ni Clarice, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naniwala ako dahil gusto kong maniwala. At ano ang nagpabago ng isip mo? Tanong ng piskal. Nang sinubukan niya akong patahimikin, sagot ni Clarice, nang matanto ko na kung nagawa niyang isakripisyo ang kanyang asawa at ang kanyang anak, kaya niya ring gawin yon sa akin at sa magiging anak namin. Isang kolektibong pagsinghap ang umalingaw-ngaw sa buong silid-hukuman. Kahit si Marites ay napahawak sa kanyang dibdib. Isa pang bata, isa pang inosenteng buhay na nadawit sa kasakiman ni Roderick. Ang huling ebidensya ni Clarice ang sumelyo sa kapalaran ni Roderick. Isang audio recording, pinindot ng piskal ang play. Ang boses ni Roderick, kalmado, malamig, at walang awa ay pumuno sa silid. It's done, Clarice. Naging maayos ang lahat. Isa itong aksidente. Iyon ang opisyal na istorya. Pagkatapos ay ang boses ni Clarice, paano kung may makahalata? At ang huling sagot ni Roderick, walang makakahalata. Patay na siya. Walang sino man ang makakapagsalita pa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Ang pagtanggi ng abogado ni Roderick ay naging walang silbi. Ang mukha ni Roderick ay namutla. Ang kanyang maskara ng kumpiyansa ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang isang talunang halimaw. At pagkatapos, tinawag ang pangalan ni Marites. Sa tulong ni Joel, tumayo siya. Bawat hakbang papunta sa witness stand ay mabigat. Ngunit bawat isa ay puno ng layunin. Umupo siya, huminga ng malalim, at tumingin ng diretso sa hukom. Hindi na niya kailangang tumingin kay Roderick. Maaari mo bang isalaysay sa hukumang ito kung ano ang nangyari nung araw na yon, Mrs. Alvarez? Sa isang boses na malinaw at hindi nanginginig, isinalaysay ni Marites ang lahat. Ang umaga na puno ng pag-ibig at pag-asa. Ang sorpresa sa helicopter. Ang biglaang pagbabago sa mga mata ng kanyang asawa. Ang malamig na pag-uusap tungkol sa insurance at ang huling pagtulak. Habang nagsasalita siya, hindi niya inalala ang sakit ng kanyang katawan. Inalala niya ang kanyang anak. Ang hustisya ay hindi na para sa kanya. Ito ay para sa anghel na kinuha mula sa kanya bago pa man niya ito mayakap. Nang matapos siya, ang tanging maririnig ay ang kanyang huling mga salita. Ang lalaking yon, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay itinuro si Roderick. Ay kinuha ang aking anak. Kinuha niya ang aking mga pangarap. Halos kunin niya ang aking buhay. Ngunit hindi niya nakuha ang aking boses. At ngayon, narito ako para gamitin ito. Hindi nagtagal ang deliberasyon. Nang bumalik ang hukom, ang kanyang muka ay seryoso. Sa kasong pagtangkang pagpatay at pagpatay, hinahatulan ng hukumang ito ang aking nasasakdal, si Roderick Alvarez na guilty. Isang malakas na sigaw ng galit ang kumawala mula kay Roderick. Nagwala ito, nagmura,
Sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili, habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng silid hukuman. Hindi na siya pinansin ni Marites. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana, sa asul na langit sa labas. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Joel. Nang tumingin siya rito, isang ngiti, isang maliit ngunit totoong ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, hinayaan niyang bumagsak ang mga luha. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Paglabas nila ng courthouse, sinalubong sila ng liwanag ng araw. Huminto si Marites, huminga ng malalim. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. Tapos na, bulong niya kay Joel. Para sa akin, tapos na ang lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng paglilitis ay unti-unting napalitan ng tahimik na ritmo ng pang-araw-araw na buhay sa Laguna. Para kay Marites, ang bawat araw ay isang maliit na hakbang palayo sa madilim na kahapon at papalapit sa isang bagong umaga. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabing nagigising pa rin siya mula sa panaginip ng pagbagsak. May mga pagkakataong kapag nakakakita siya ng mga masayang mag-asawa na may dalang sanggol, isang kirot ang gumuguhit sa kanyang puso. Ang peklat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang bukas na sugat. Isa na itong paalala ng kanyang katatagan. Bumalik na siya sa pagtuturo. Sa harap ng kanyang mga estudyante, sa gitna ng kanilang mga tawa at mga tanong, natagpuan niya muli ang kanyang layunin. Ang pagmamahal na ibinubuhos niya sa kanila ay naging isang paraan upang punan ang puwang na iniwan ng kanyang pagkawala. At sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, laging nasa tabi niya si Joel. Hindi siya nito pinilit magkwento. Hindi siya nito binigyan ng mga payo na hindi niya naman kailangan. Sa halip, binigyan niya si Marites ng isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang oras at ang kanyang tahimik na presensya. Minsan, sinusundo niya si Marites mula sa eskwelahan at naglalakad sila sa tabi ng lawa. Minsan, nagdadala siya ng 2 tasa ng kape at nauupo sila sa beranda ng bahay ng mga magulang ni Marites, pinapanood ang paglubog ng araw. Walang mga engrandeng sorpresa, walang mga matatamis na pangako, tanging isang simple at tapat na samahan. Isang hapon ng Sabado, dinala siya ni Joel sa isang tahimik na hardin sa paanan ng bundok makiling. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, may isang maliit na puting krus. Naisip ko lang, mahinang sabi ni Joel, na baka gusto mong magkaroon ng isang lugar para sa kanya. Lumapit si Marites sa krus. Walang pangalan. Tanging isang maliit na ukit ng isang anghel. Sa unang pagkakataon, nang isipin niya ang kanyang nawalang anak, hindi napighati ang kanyang naramdaman, kundi kapayapaan. Inilapag niya ang isang puting bulaklak sa paanan ng krus. Salamat, Joel, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang ngiti sa kanyang labi ay umabot na sa kanyang mga mata. Naupo sila sa damuhan. Pinapanood ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. Alam mo, pagsisimula ni Joel, ang pagtulong sa'yo, nakatulong din sa akin. Matagal kong sinisisi ang sarili ko sa isang pagkakamali sa dati kong trabaho. Nawalan ako ng tiwala sa sarili, sa kakayahan kong makita ang tama sa mali. Pero sa kaso mo, sa paghahanap ng hustisya para sa'yo, nahanap ko ulit yon. Tumingin si Marites kay Joel. Nakita niya sa mga mata nito, hindi lang ang isang kaibigan, kundi ang isang taong, tulad niya, ay mayroon ding mga sugat. Isang taong natutong maghilom. Sa paglipas ng mga sandali, naramdaman ni Marites ang dahan-dahang paglapit ng kamay ni Joel sa kanya. Nang magdikit ang kanilang mga balat, walang kuryente, walang kilig na pampelikula. Tanging isang mainit at nakakampanteng pakiramdam. Isang pakiramdam ng pag-uwi. Hinayaan niyang hawakan ni Joel ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nagsalikop. Hindi pa siya handang magmahal muli. Marahil ay matatagalan pa.
Ngunit habang nakaupo siya roon, sa tabi ng lalaking nanatili noong siya'y nasa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, alam niyang hindi na niya kailangang matakot. Ang pag-ibig, natutunan niya, ay hindi pala tungkol sa mga helicopter ride o mga mamahaling regalo. Hindi ito tungkol sa isang perpektong buhay na walang problema. Ang totoong pag-ibig ay ang pananatili. Ang pag-ibig ay ang kamay na hahawak sa'yo habang ikaw ay nasasaktan. Ang pag-ibig ay ang tahimik na presensya na nagsasabing, nandito lang ako. Tumingala si Marites sa langit, sa papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Laguna. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng bagong simula. Ang kanyang paraiso ay gumuho, ngunit sa mga guho nito, natagpuan niya ang kanyang sarili. At sa pagsikat ng bagong araw, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, handa na siyang muling mangarap.